basta nagkalat ng picture ko or videos ko, delete nyo yan. Fake news yan. Mga kabayan, mga ka-idol. Panood niya. Panood niya yung mga lods. So what's up once again, Palaboy OFW here. Napanood niyo yung vlog na itong mokong na to. Pagkatapos mag-trending nung yung pagkamatay niya na vlog, biglang sasabihin niyang fake news. Napakatarantado talaga nito. Natutuwa ako dito sa taong to eh. Alam mo yun, yung sa katangahan mo, pinagkalat mo na dedo ka na. Tapos yung pamilya mo nataranta na-depress na yung mga kamag-anakan mo sa Pilipinas. Tapos na-visit yung mga nag-follow sa'yo, mga followers mo. O sasabihin mong fake news. Tapos pagbibintangan mo yung mga content creator na nag-vlog at saka yung mga tao na nag-share na ikaw ay dedo na fake news. Sa kanya galing, di ba? Hindi ba naman katangahan yun? Pero ang galing mo doon napabilib mo ako doon kasi effective yun, no? Viral ka, no? Viral ka mga ilang araw. Tapos mga sa susunod na linggo wala ka na, mabubura ka na sa Facebook. Kasi lahat ng followers mo, kakalimutan ka na talaga. Para ka ng isa-salvage sa limot. Ang masama doon, ipadampot ka ng local authority dyan sa Saudi na nagkakalat ka ng fake news or Philippine Embassy, ipadampot ka dyan. Lako, kiri ka dyan. Delikado ka yan, Lods. Kasi, bawal yan dito sa Middle East yung magkalat ka ng mga fake news, lalo na seryoso yan, no? Critical issue yan, lalo na sa mga OFW, tapos ganyan. Ang masakit doon kapag merong isang tao, concerned citizen, na nakapanood ng video at inireport sa embassy, nako, delikado ka dyan. Baka ma-deport ka. Kaya bawiin mo lahat ng sinabi mo. Ay, nako. So, sa mga ganitong content, iwas-iwasan nyo to kasi delikado talaga to. Kasi magiging malaking scandal to sa community ng Saudi, no? Sa Filipino community dyan sa Saudi. Hindi biro yung ganitong content na nawala, namatay. Naku po, delikado ka dyan. So yun lang mga idol, ingat-ingat tayo sa pagko-content. Mukha ka pa namang komedyante, sana nag-comedy ka na lang kasi okay yun. Kaysa magdrama ka ng mga seryosong bagay. Alright?